Tignan mo nga naman, may isang tao na ipupusta ang kanyang kahihiyan para lamang ipakita o patunayan ang katangahan ni Claire Castro. Ano ba yung nag-trigger sa kanyang hamon? Panoorin natin ito. Panoorin muna natin itong press briefing. Kahapon lang to, May 5. Patungkol ito sa disgrasya sa NAIA. Okay, panoorin natin to. Yusek, bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng 2 tao ay ang hinihinalang substandard na bollard. So yung bollard po, mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam ng bollard. Ngayon ko lang din nalaman na bollard palang pangalan nun. Yung mga posteng bakal doon sa harapan ng parking, yung inararo nung driver ng SUV sa NAIA. Kaya, at yung bollard na yon, ito yung bollard, binangga niya, nabali, parang nabunot, and then dire-diretso siya na ikinresulta ng pagkamatay ng 2 nga at ikinasugat ng ilan. So, tuloy natin to. Dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this as well as the implied corruption in government? Implied corruption in government. So, ito yung tanong niya. Kung ibebase mo sa tanong, ang sinasagot dito ni Claire Castro ay yung implied corruption. Kasi ganito ba naman kasi ang kanyang sagot? Contracts. Opo. Nakakalungkot po, may mga nasawi dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po ay na-install sa panahon po ng dating administrasyon. Pahid. Pahid agad-agad. Pahid agad-agad, no? Sino ba yung sasabihin niyang sangkot dito? At sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 nung na-install po ang mga ito. Pinag-iimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Procurement, specifications, iniimbestigahan, na-install nung panahon ni Pangulong Duterte na ang sekretary ng DOTR ay sino? Si Arthur Tugade. So, ang tanong kanina is yung implied corruption. So, parang ang ini-imply niya dito ay iimbestigahan kung may corruption nga, nasangkot itong si Tugade. Ngayon, dito ngayon nag-umpisa o nag-ugat yung dare ng isang kababayan natin. I don't know if they are a group or isa lang siya kasi Facebook page to. So, again, ulitin natin, implied corruption, ang iimbestigahan daw, sabi ni Claire Castro, ay yung dating pamunuan ng DOTR na si Secretary Art Tugade. So, eto ngayon, yung kanyang post. So, eto. Yan. At sabi, News 5, pinaiimbestigahan na kung paano ang naging procurement pati ang specification ng umano'y substandard na bollard sa NAIA Terminal 1 kasunod ng nangyaring trahedya sa paliparan ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Etong page na to ay si Juan Dangkal ni JP. Hindi ko kilala to. Ngayon ko lang din narinig to. Nakita ko lang to na shinare ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Hindi pala, si Attorney Trixie. Sa kanilang page na Luminous. So, this would be, sabi niya, the most interesting double dare. I personally dare Attorney Claire Castro to make I personally dare Attorney Claire Castro to make sure, that corruption can be linked to Arthur Tugade for the bollard. Connect the Transportation Secretary to the bollard procurement. Yan. Dinidare daw niya. I-connect mo nga si Arthur Tugade doon sa procurement ng bollard sa NAIA. Here is the bet, Attorney Claire Castro. My guess is that DOTR Secretary Tugade had nothing to do with that purchase. So sinasabi niya dito, bakit sinabi mong si DOTR, dating DOTR Secretary Tugade ang paiimbestigahan mo? Hula ko lang naman, wala siyang kinalaman sa pag-purchase ng bollard na yan. Tuloy natin.
if you can actually file a case that reaches arraignment within 1 year in court, any court, isama mo pa ang ICC, against Art Tugade for the Bollard purchase, I will dance naked in front of Malacanang for 10 hours. So kung magpa-file ka, kung makakapag-file ka ng kaso, naaabot man lang sa arraignment within 1 year sa kahit anong korte, sama mo na ang ICC, sabi niya. Laban kay Art Tugade na may patungkol doon sa pagbili ng bollards sa NAIA. Sasayaw daw siya ng hubad-hubad sa harap ng Malacanang for 10 hours. Sinong gusto sumama? Parang gusto kong sumama. Bakit napakatapang niya? Tuloy natin. Number 2. Anyone who shares this will join me naked. There, guys, who wants to join? May nag-share na, guys, oh. May nag-share na 531. So, number 3. Attorney Claire, kung hindi mo mapapaabot sa arraignment, wala kang gagawin. Mag-sorry ka lang kay Arthur Tugade at magpa-ice cream sa amin. Aba! Simple lang, no? Magsusorry lang siya. Pero hindi simple ang sorry kay Claire Castro. Kahit na harap-harapan na nami-make news siya, kahit na harap-harapan na merong mga mali siyang sinasabi, never magsusorry yan. Taas ng pride, di ba? Mag-sorry ka na dun sa 7 pesos per kilo na bigas na pinake news mo. So, sabi niya, deal. May 6, 2026, magkakaalaman. Setting an alarm for this. So, 1 year, walang kaso na maaaring aabot at pakikinggan ng isang judge sa buong mundo na makakaabot sa arraignment yung guilty or not guilty versus Art Tugade. So ibig sabihin, hanggang sa ano lang, arraignment lang, okay na ako. Pabasa ka sa arraignment, okay na ako, sasayaw na ako ng 10 hours na hubad-hubad sa harap mismo ng Malacanang. So eto na, bakit ang tapang-tapang niya na mag-dare kay Claire Castro ng ganito? Na bakit mo sinasali si Art Tugade? Hula ko, wala namang kinalaman si Art Tugade sa pagbili ng ano na yan, ng bollard na yan. Kasi sabi ni Claire Castro, imbestigahan yung procurement process, di ba? So eto na. Sino gustong makidare kay Claire? Just share. Tip, guys, eto. Ibang procurement entity ang BAC ng airport. So, ako hindi ko alam, ha? Hindi ko alam itong process na to. Yung procurement ay iba pala na humahawak. Patungkol nga dito sa mga project na ganyan dito sa airport. Ako wala akong alam. Hindi ko alam kung totoo itong sinasabi niya na ibang procurement entity ang BAC ng airport at hindi kasali yung DOTR. I don't know, guys. Kayo na bahala. Ako, manunood lang ako, ha? Ako, ayoko. Hindi ako sexy. Para magsayaw-sayaw ng nakahubad doon. Baka si Atty. Claire Castro kaya niyang maging ano, kasi alam niyo naman, di ba? Meron pa nga siyang advice na nanlalamig na ba ang mister mo? Galingan mo sa kama. Baka si Kabit ay mas exotic sa kama. Sa kanya tayo humingi ng advice sa mga ganyan. Magaling siya dun eh. So, Secretary Tugade is so billionaire clear para pag-interesan ang korupsyon sa Bollard. So, 531 ang nag-share. So, kung papatulan ni Claire Castro ito, wala ka namang ibang gagawin. Magsusore ka lang, magpapa-ice cream ka lang sa amin. So, kung makakaabot ito ng arraignment sa kasong isasampa ni Claire Castro kay Art Tugade, maraming magsasayaw sa harap ng Malacanang. 10 oras, ubad-ubad, live show.
Yung mga ano dyan, o, di ba, makakalibre na yung mga mahilig sa patay sindi. Doon kayo, 10 oras din yun eh. Di ba? Sulitin nyo. Okay, okay naman. Maganda naman yung dare niya. Parang ano naman siya, very positive siya na mananalo siya sa dare. So medyo maghanda-handa ka ng pang-ice cream kung kakagatin mo ito, Claire Castro. At maghanda-handa ka ng matinding sorry kung magsusorry ka. Ito kasi yung problema kay Claire Castro, no? At sa gobyernong ito, makapanira lang sa mga Duterte kahit hindi na sila nag-iisip. Kasi, pwedeng pantira na naman to sa mga Duterte. Na-install yung mga yan nung panahon ng administrasyon ni Digong. Pwede nating tirahin na naman sila. Ilagay na naman natin ang blame sa kanila para mas lalong ipakita natin na may corruption nga. Ang problema, ang problema, maling tao daw yung papaimbestigahan ni Atty. Claire Castro o ni Jose Claire Castro. So, ano ba to? Fake news ka na naman dito, Claire Castro. Kasi, ibang tao yung sinasabi mong imbestigahan eh. Daw ha, hindi ko alam kung totoo to or tama or whatever. Pero inakakusahan ka dito, parang wala, palit ulo. May palit ulo pa to eh. Di ba? Parang hindi ko maalala kung saan yung sinabi yan. But palit ulo, parang narinig ko sa kanya. Parang lang ha, I'm not sure. So, ano to? Tignan nga natin itong mga comments dito. Few more comments. Wala naman masyadong Wala talagang natitirang utak. Wala na rin akong kredibilidad. Madam, dating administrasyon ang gusto kong dare, yung nagsalita siya nang walang mention ng dating administrasyon ida-dare ka daw, Claire Castro. Kung kaya mong humarap dyan na hindi mo sabihin yung dating administrasyon o dating Pangulong Duterte, mahirap yata yan. Paano na lang pag-uusapan si Claire Castro kung hindi niya babanggitin si Pangulo Duterte at saka yung dating administrasyon? Following the logic sa last sentence, kapag millions ang hindi na pag-iinteresan, siguro, I'll join topless, sabi naman ni Totooy. Oy, marami ha. Marami. Dapat si Castro ang sumayaw ng hubad. Oy, wag naman. Wala nang kredibilidad. Tapos tatanggalan nyo pa ng dangal. Matagal na yung Pollard na yan. Baka 2019 nga daw. Ito naman. Mas dare kung sasayaw din si Madam ng naka-birthday suit. Birthday suit. Alam nyo na yung birthday suit. Hubad. Walang damit. Kung may kaso na aabot sa alinmang korte sa balat ng Pilipinas. Sabi nga ni JP Dangkal kahit isama mo na yung ICC. Pero tama na naman ni Dangkal, sabi niya, ayaw. Ang ganda ng offer. Ice cream versus hubad na sayaw. 400 na, rally ng mga hubad. Ilan na ba? May nag-update ba yung nag-share? 531 yung nag-share. Guys, puntahan nyo si Juan Dangkal ni JP. At kung naniniwala kayo sa kanya, share nyo. Kung hindi, masid-masid lang tayo. Meron ng 500 plus na sasayaw kung sakasakali. Claire Castro, ginagawa ka ng katatawanan talaga.